Napangisi si Paul nang makita ang ginawa ni Timothy. Tumayo siya at tumikhim. Pare, bilang kaibigan ni Jonah ay huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi yata tama. Harap-harapan mong ipinapakita ang pagtataksil mo sa kaibigan ko. Napatingin ang mga naroong kumakain din sa gawin nila Janina dahil sa lakas ng boses ng lalaki. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Timothy upang iparating dito na napapahiya siya. Lihim na napangiti si Jonah at nagpapasalamat ang tinging ipinukol kay Paul. Ang akala niya kanina ay siya ang lalabas na masama sa paningin ni Timothy dahil may ibang lalaki siyang kasama. Natuwa siya at napapahiya ang babaeng kinainisan niya at feeling may karapatan na kay Timothy. Ang sama ng tingin dito ng mga naroon, alam mo bang sobrang nalungkot ang kaibigan ko kanina at ang sabi mo ay busy ka sa work kaya hindi ka makaama sa pagkain ng lunch. Mabuti na lang ay free ako kaya nasamahan ko siya. Dugtong pa ni Paul. Who are you? Malamig na tanong ni Timothy sa lalaki at nag-arok ang tinging ipinukol dito. Napaubo si Janina dahil sa pagpipigil na matawa. Ang effect ng banat ni Paul ay nabaliwala dahil sa naging sagot ni Timothy. Ang kayabangan sa mukha nito ay nawala at napahiya dahil hindi kilala ni Timothy. Honey, how many times do I need to tell you stop calling me honey? Lahat ng nakarinig na nasa paligid ay natigilan at maging ang pagkain ay itinigil muna. Lahat ay curious na nakatingin sa ganap na sagutan ng apat. Hindi mo sinasabi dyan sa kaibigan mong umaaktong good Samaritan na matagal na tayong divorce. Pagpatuloy na ani Timothy ay tumingin sa lalaking gustong suntukin sa mukha. Hiwalay naman na pala, saka bakit hindi kilala ni ex si kaibigan, natatawang kuminto ng isa sa nakakarinig saka nagpatuloy na sa pagkain. Inis na naglapat ang mga labi ni Jonah at sobrang napahiya dahil sa mga sinabi ni Timothy. Mabilis niyang hinawakan sa makay si Paul na alam niyang napikon sa mga narinig. Nabaliktad kasi ang sitwasyon. Pagtingin niya kay Janina ay halatang pinagtatawanan siya dahil napahiya. Napatikim si Paul at humingi ng sorry upang hindi maging masama ang tingin sa kanya ng mga naroon. Pare, pasensya na at bakalimutan ko. Ang alam ko kasi ay mahal ka pa rin kaibigan ko at gustong mabuo muli ang pamilya ninyo para sa inyong anak. Napatiimbagang si Timothy at pinaalala pa ng lalaki ang tungkol sa anak niya. Tumalik ang tingin niya rito, ang akala niya ay mahirapan pa siyang mahanap ito. Sorry for interrupting, wag mo sanang masamain kung magkasama kami ni Timothy ngayon. Trabaho lamang ang namamagitan sa amin kaya sana huwag ninyong bigyan ng ibang kahulugan. Malumanay na paliwanag ni Janina at mumiti sa dalawa. Trabaho. Inis at nang uyam na ani Jonah habang nakatingin sa kanay ni Janina na nakahawak sa braso ni Timothy. May business partner bang ganyang ka-close? Napatingin si Janina sa kamay niyang nakahawak sa braso ni Timothy saka nag-angat ng tingin. Oh! This? Itinaas pa niya ang kamay ng binata. Isn't normal na ang ganito sa magkaibigan ngayon, like you and him? Tiningnan niya rin ang kamay ng dalawa na magkahugpong. Parang napapasong napabitaw ang kamay ng isa't isa sina Jonah at Paul. Ang mga nakarinig ay napangiti na lang at nagustuhan ang sense of humor ng nagsasalita. Tumawa ng bahaw si Paul at napahawak sa batok. Tama, wala kang dapat ikaselo sa kanila. Simon, lalamig na ang pagkain natin. Bakit hindi tayo magsama sa iisang table at gusto ko ring makilala ang bago ninyong kaibigan? Tukoy ni Paul sa babaeng kasama ni Timothy. Umiti si Janina kay Timothy at tumango dito, hudyat na hayaang makasama nila sa lamesa ang dalawa. Inalalayan pa siya nito hanggang makaupo. Hindi alintana ang tingin ng lahat at parang hindi lang kaibigan kung umakto. Gusto niya kung ano pa ang gustong gawin ng dalawa, kaya pinagbigyan niyang makasama sa iisang table. Pwede tayong mag-switch ng upuan upang makatabi mo at mind your own business. Aroganteng putol ni Timothy sa pagsasalita ng lalaki. Nagyuko ng ulo si Janina upang itaw ang ekspresyon sa mukha. Natatawa kasi siya at laging napapahiya si Paul kay Timothy. Gusto na talaga niya ang ugali ng binata at lalong humahanga sa karakter nito. Nang dumating ang pagkain nila ay inasikaso pa siya nito. Honey, hindi na ituloy ni Jonah ang nais ng masalubong ang galit na mga titig ng binata. Timothy, kirsay this. Mabilis niyang inilagay sa plato ng binata ang karne. Napatingin si Timothy sa plato niya at walang salitang inilayo ang plato sa harapan.
Tangkang tatawagin ang waitress upang humingi ng extra plate, ngunit pinigilan siya ni Janina. Ipinagpalit ni Janina ang plato nila ng binata upang huwag na itong mag-abala pa ng staff. Nilagyan niya rin ng pagkain iyon at masaya siya dahil hindi tinanggihan ng binata. Nafigpit ang hawak ni Jonah sa kutsara habang masamang ang tingin kay Janina. Mabuti na lang at naroon si Paul na siyang sumasalo upang nabawasan ang inis niyang nadarama. Jonah, hindi mo pa ako ipinapakilala sa bago ninyong kaibigan. Gusto ko ang pagka-thoughtful niya sa iyong dating asawa. Mumiti si Jonah at tumingin kay Janina. Oh, sorry. Siya nga pala si Janina, balita ko ay single mom siya at hindi alam kung sino ang ama ng anak. Hindi na nagulat si Janina at alam na agad ng babae ang background niya. Hindi naman kasi niya itinatago ang tungkol kay Marian pero never siyang naglalabas ng larawan ng bata. Thank you sa compliment. Yes, I'm single mom pero pili lang ang lalaking kinakaibigan ko. Makahulugan niyang tugon dito. Oh, hindi ko akalaing ang isang kilalang fashion designer ay may ganitong karakter. Well, mukhang magkasundo tayo at hinahangaan ko ang isang babaeng single mom. Puri ni Paul sa dalaga at inilahad ang palad sa harapan ng dalaga. Hindi mo ba narinig ang sinabi niyang namimili siya ng kaibigan? Matigas na tura ni Timothy habang nakatingin sa kamay ng lalaki na gustong makipagkamay kay Janina. Nakangiting nagkibit balikat si Janina nang magsalubong ang tingin nila ni Paul at hindi nag-abalang abutin ang kamay nito. Nakangiti pa ring binawi ni Paul ang kanay at bunalik sa pagkaupo. Ako ang tipo na lalo kong nagugustuhan ang taong mahirap kunin ang loob. Naikuyom ni Janina ang kamay na nakapatong sa hita at naalala ang nakaraan. Umiti siya kay Paul kahit ang totoo ay gusto niyang ibato sa mukha nito ang hawak na tinidor. Nawangisi si Jonah nang mapansin ang ekspresyon sa mukha ni Janina. Lumalakas ang kutob niya na tama ang hinala habang tumatagal. Tahimik na siyang kumain at hindi inisturbo si Timothy upang hindi na mapahiya. Ganoon din ang ginawa ni Paul. Nang matapos kumain ay naunang tumayo si Janina upang gumamit banyo at agad niyang sinundan. Mabagal ang ginawa ni Janina paghugas sa mga kamay at tiningnan sa salamin ang babaeng bagong pasok. Umiti siya rito nang magsalubong ang tingin nila mula sa salamin. Kumusta, dear cousin? Nakangising tanong ni Jonah sa babae. Hindi na nabura ang ngiti na humarap si Janina sa babae. Excuse me? O Simon, kahit pinatanggal mo pa ang maliit mong nunal dyan sa pisngi mo at may pinabago sa mukha ay kilala pa rin kita. Umiti si Jonah nang makitang natigilan ang babae. Mukhang hindi kayata natunawan sa kinain, miss. Nanatili siyang nakangiti sa babae. Hanggat maari ay ayaw niya munang makasiguro ang pinsan na totoo ang hinala sa kanyang pagkatao. Well, alam kong hindi ka aamin kaya may sekret akong sasabihin sa iyo. Inilapit ni Jonah ang bibig sa tainga ng babae at bumulong. Alam mo bang kambal ang iniluwal mong anak? Parang natuod si Janina sa kinatayuan at bumilis ang pintig ng puso niya. No, tiyak na pinapainan lang siya ng bitag ng babae. Halos bumaon ang mahaba niyang kuko sa sariling palad upang panatilihing kalmado ang sarili. Hindi siya maaring bumigay at imposible. Tumawa si Jonah nang makitang natigilan ang babae. Alam niyang kaunti na lang ay makonfirm niya rin ang tunay na pagkatao ng babae. Me know who's your cousin at bakit mukhang hindi niya alam na may kambal siyang anak? Sarakastikong tanong ni Janina nang makabawi. Hindi agad nakasagot si Joan at biglang nabawasan ang confidence sa pagkatao ng kaharap. Isa pa pala sa gumugulo sa isipan ko kanina pa. Paano ka nabuntis ni Timothy gayong obvious na hindi kanya mahal o minahal nang aasar niyang tanong pa sa pinsan upang makabawi? Bitch, wag mong ibahin ang paksa. Kung ano man ang namamagitaran sa amin ni Timothy ay labas ka na roon. I'm warning you, layuan mo si Timothy dahil kung hindi ay hindi mo malalaman kung nasaan ang isa mo pang anak. Nanlilisik ang nga mata na duro ni Jonah sa babae. Nabura ang ngiti sa labi ni Janina at tumalim na rin ang tingin sa pinsan. Hindi ko alam kung sino ang tinatawag mong pinsan. Pero sa narinig ko ay mukhang kailangan niya ng tulong ko. Maganda siguro kung mahanap ko siya at mukhang may baho siyang alam tungkol sa pagkatao, no? Inis na naikuyo ni Joan ang mga kamay bago sinugod ang babae at tangkang sasampalin ito, ngunit ang bilis nito at naunahan siya. Gulat na nasapo na lang niya ang nasaktang pisngi. Huwag kang magkamaling pagbuhatan ako ng marumi mong kamay dahil hindi ako ang kung sino mang pinsan mo.
Ito ang tandaan mo, inumpisahan mo ako kaya tatapusin ko. Gusto kong ipaghiganti ang pinsan no kung sino man siya, kaya higpitan mo ang pagbantay sa pinakamamahal mong lalaki. Ningisihan niya ito bago hinugasan ang kamay na ginamit panampal sa mukha nito. How dare you? Galit na sinugod ni Jonah ang babae, ngunit hindi niya naituloy ang paghawak sa buhok nito dahil bigla itong humarap at ibinato sa mukha niya ang tissue na ginamit nitong pamunas sa basang kamay. Wash your face at you look ugly na. Pang-aasar ni Janina sa babae at binangga pa ang balikat sa pinsan bago nilanpasan ito. Ah, bitch! Naipadyak ni Joan ang isang paa at hindi man lang siya nakaganti. Natatawang inayos ni Janina ang pagkaipit ng buhok sa taingan niya nang makalabas sa restroom. Talagang iniwan na niya ang pinsan upang hindi makaganti sa kanya. Pagbalik niya sa table ay iniwas niya ang tingin kay Timothy. Ang tingin kasi nito sa kanya ay mukhang alam ang ginawa niya sa dati nitong asawa. Tumayo na si Timothy at dinampot ang bag ni Janina. Let's go! Mabilis na kumapit si Janina sa braso ni Timothy nang ialok iyon sa kanya ng binata. Hindi pa nakabalik si Jonah. Pigil ni Paul sa dalawa. Nabayaran ko na ang kinain namin at hindi siya ang kasama kong pumunta dito para hintayin pa. Aroganting tura ni Timothy bago humakbang kasama ang dalaga. Inis na naikuyom ni Paul ang mga kamay at matalim ang tinging nakasunod sa dalawang naglalakad na palayo. Sobra siyang nainsulto sa kayabangan ng lalaki at hindi pa binayaran ang bill nila ni Jonah. Wala siyang nagawa kundi bayaran ang para sa kanila at hindi pa bumabalil si Jonah. Napabuga siya ng hangin sa bibig matapos makabayad ng bill, unti-unting humulma ang kakaibang ngiti sa labi niya nang maalala ang maganda at maamong mukha ng babaeng kasama ni Timothy. Gusto niya ang ganoong babae at hindi siya titigil hanggat hindi ito nakuha. Gusto niya ang napang-asar nitong iti kanina bago sumama kay Timothy. Siguraduhin niyang mabura ang ngiting iyong kapag naikulong niya ito sa mga kamay niya. Bakit ang tagal mo? Nakaangil na tanong ni Paul kay Jonah. Nasaan na sila? Luminga sa paligid si Jonah at hinanap si Timothy. Umalis na at kasalanan mo. Puro kasi paganda ang inuuna mo. Inis na tinalikuran na ni Paul ang dalaga at umalis. Mabilis na hinabol ni Jonah ang binata at nagbabaka sakali ring maabutan sina Timothy. Paul, sandali. Naiinis na tawag niya sa binata nang nasa parking area na sila. Galit na tumigil sa paglalakas si Paul at hinarap pa ang dahil dating nobya. Ang laki ng binayaran ko sa bill, hindi binayaran ng gagong iyon. Doblehin mo ang balik sa akin at kailangan ko ng pera. Pagalit na utos niya kay Jonah. Napasimangot si Jonah at parang naghihirap na talaga ang lalaki sa pera. Ang dami kasing babaeng kaliwaan at hinayaan na niya ito. Mabuti na lang at nabaling na ang pagmamahal niya kay Timothy. Pagkaalala sa binata ay mahigpit niyang hinawakan ito sa kamay. Hindi mo ba nakikilala ang babaeng iyon? Natigilan si Paul at nangunot ang noo habang nakatitig kay Jonah. Ano ang ibig mong sabihin at sino ang tinutukoy mo? Pumupurol na rin ba ang paningin mo? Si Janina, hindi mo ba napapansin kung sino ang kamukha niya maging ang kanyang boses? Inis niyang tanong muli sa binata. Muling natigilan si Paul at sa pagkakataong ito ay nagsalubong na ang mga kilay. Imposible, nakita ko siyang mukhang nawawala na sa sarili noong lumabas ng hospital. Napansin ko rin ang similarity nila nang matitigan kong mabuti ang mukha niya. Pero paano siya naging fashion designer sa ibang bansa? Napabuga ng hangin sa bibig si Joan. Tama ka na, imposible at naisip ko rin yan. Pero kanina nang makausap ko siya sa banyo ay tumibay ang hinala ko. Napapraning ka lang, bawasan mo ang pagkape at mukhang umiksi na rin ang pasensya mo. Pumalatak si Paul sabay iling. Jerk, seryoso ako at kailangan mo akong tulungang makumpirmang tama ang hinala ko kung ayaw mong pareho tayong mabulok sa bilangguan. Inis niyang panakot sa binata. Ito ang may pakasan sa ginawa niya noon at kasabwat na rin. Napatiimbagang si Paul at ang pikaayaw niya ay ang takutin siya, pero tama ang dalaga. Kung totoong si Janine ang babaeng iyon ay dapat silang mabahala. Mukhang may kakayahan na kasi itong magbitaw ni malaking halaga para ungkatin ang nangyari noon. Kahit malinis ang naging trabaho noon ay dapat pa rin tayong manigurado. Seryosong tura ni Jonah. Ako na ang bahala sa kanya at alam ko kung paano siya mapaamin sa tunay niyang pagkatao.
Ngumisi si Paul at muling nakaramdam ng excitement pagkaalala sa pinsan ni Jonah. Siguraduhin niyang sa pagkakataong ito ay matikman na niya ang babaeng iyon. Nang binanggit ko ang tungkol sa isa pa niyang anak ay natigilan siya, kaya malakas ang kutob ko na iisa sila ni Janine. Tama, magamit natin ang isa pa diyang anak. Alam mo kung saan na ngayon ang mag-asawang pinagbigyan mo ng bata? Natigilan si Jonah, ang utos sa kanya noon ni Paul ay maghanap ng mag-asawa na siyang aampom sa bata. Mabilis siyang nagbiwas ng tingin sa binata. Hindi niya kasi sinunod ito noon lalo na at bagong panganak lang din siya. What? Pinanlakihan ni Paul ng mga mata si Jonah nang mabasa ang nasa isipan nito. What the hell, Jonah? Saan na natin hahanapin ang bata ngayon kapag kailangan? Iritable niyang tanong sa dalaga. Madali na lang yan basta may pera. Ang isipin muna natin ngayon na ay kailangang makumpima ang tunay niyang pagkatao. Napabuga ng hangin sa bibig si Paul saka ipinamulsa ang isang kamay sa pocket ng suot na pantlon. Mauna na ako sa iyo at ayusin mo ang paglalandi kay Timothy para magkapera tayong muli. Jerk! Naibulong ni Jonah habang sinusundan ng tingin ang binata na lumulan na sa sasakyan nito. Nakaraang naging pera niya ay hati sila nito at mukhang hindi ginamit sa tamna ang pera tulad niya. Pagka-uwi ni Jonah ay naroon na ang bata. Ngunit hindi niya magawa ang gusto dahil nandun din ang tiyahin nito. Anak na nanghalian ka na ba? Malambing niyang tanong sa bata. Utapos na at never kong pabayaan ang pagkain ng pamangkin ko, si Minche ang sumagot sa babae. Ate Minche, pinagsisihan ko na ang ginawa ko noon dahil sa sobrang pagmamahal kay Timothy. Nagbago na po ako kaya sana ay maibalik na natin ang dati nating agandang samahan. Pakiusap ni Jonah sa ginang sa halip na sagutin si Jonah ay inirapan lang ni Minche ang babae. Ang pamangkin ay abala lang sa pagbuo ng puzzles na bago niyang bili para dito. Inis na umalis na si Jonah sa harapan ng ginang at baka lumabas ang sungay niya dahil sa katarayan nito. Nagkulong na lang siya sa silid niya at nag-browser tungkol kay Janina. Ngunit talagang wala siyang mahabap na dagdag information. Kahit larawan ng batang anak umano nito ay wala siyang makita. Halos ilang oras din ang nasayang niya sa kakahanap ng ebidensya na tama ang hinala niya ngunit walang nangyari. Nang mapatingin sa orasan ay malapit na ang pagluluto ng hapunan. Nagmamnadali siyang lumabad ng silid at pumunta ng kusina. Manang, turuan mo po akong magluto at gusto kong tumulong. Napangiti ang katulong at hinayaan na tumulong sa kanya ang babae. Napaismid si Minche nang mapasukan sa kusina si Jonah at nagmamagaling. Proud pa itong umiti sa kanya. Tama naman na dumating ang kapatid niya, kaya nakita itong gumagawa sa kusina, na hindi nito gawain noon. Hon Timothy. Mabilis niyang bawi sa tawag ng pangalan ng binata nang tumalim bigla ang tingin sa kanya ng binata. Gutomla na ba? Tiningnan ni Timothy ang ginagawa ng dalaga na humihiwa ng gulay. Kung hindi pa niya alam ang katotohanan ay baka ma-appreciates niya ang ginagawa nito ngayon. Manang, yung food ni Trix ay naluto na po ba? Kausap niya sa katulong sa halip ba sagutin si Jonah Diaz, iyon ang pinauna kong ipaluto kay Manang. Si Jonah na ang sumagot at hindi pinansin ang pambabaliwala sa kanya ng binata. Ang mabuti pa ay magpalit ka na ng damit at puntahan si Trix sa silid niya. Hinila ni Minche sa kamay ang kapatid palabas ng kusina. Napahigpit ang hawak ni Jonah sa kutsilyo habang sinusundan ng tingin ang dalawa. Sarap lang ibato ang patalim sa likod ng kapatid ni Timothy upang mabawasan ang kontrabida sa bubay nila ng binata. Pero kailangan niyang magpigil. Hindi siya maaring maging kriminal. Sobrang mahal niya ang sarili para lang magpahuli sa batas. Bago ang hapunan ay bumaba si Timothy kasama ang anak. Napatingin siya kay Jonah na mukhang pagod sa ginawa sa kusina. Trix, anak, gutom ka na ba? Malambing na tanong ni Jonah sa bata at hinaplos ang buhok nito. Lumapit pa siya ng husto kay Trix dahil nakayakap ito sa ama. Langhap niya ang masculine scent ni Timothy at bagong ligo pa. Nainggit na naman siya sa bata dahil ito lang ang nayayakap ni Timothy. Timothy, kausap ko sa si Janina at mukhang kailangan niya ng tulong. Nakagat ni Jonah ang ibabang labi at pinigilan ang sarili na ipakita ang pagkainis kay Minche. Okay na sana nahawakan na niya sa kamay si Timothy dahil kay Trix ngunit sumingit ang bruha. Mabilis na lumapit si Timothy sa kapatid. Maaga siya nakauwi ngayon dahil nag-aalala sa anak.
Nawala sa isip na kasama pala nito ang kapatid niya. Mukhang hindi siya makatayo ng maayos dahil nadulas siya sa banyo. Ipinakita pa ni Minche ang larawan ng paa ni Janina na send sa kanya kanina. Hiningi niya kasi sa dalaga at gustong makita kung okay lang ba talaga ito. Daddy, Mommy Janina is not okay. Please help her po. Mukhang paiyak na ani Trix sa ama nang makita din ang larawan. Trix, hindi mo siya mommy at hindi rin siya obligasyon ng daddy mo. Pagalit na si ni Jonah sa bata at kung wala lang ibang tao ay nabatukan na niya ito. Hindi mo kailangang sabihin sa bata yan. Pagalit ding si ni Timothy sa dalaga. Pero hindi natuloy ni Jonah ang sasabihin at umintrada na naman ang kapatid ng binata. Timothy, ang mabuti pa ay puntahan mo na si Janina at bilhan na rin ang pagkain. Hindi na rin pala niya kasama ang anak niya at nagbakasyon kasama ang kaibigan niya. Utos ni Minche sa kapatid. Ate, kakain na rin po tayo kaya hindi pwedeng umalis si Timothy. Kung nag-aalala talaga kayo sa kanya, tatawagan ko ang kaibigan kong Hers upang ako na ang pupunta. Putol ni Timothy sa pagsasalita si Jonah at nag-aalala na baka si Paul ang kontakin nito. Go, Daddy, please take care of Mommy Janina. Tuwang-tuwa na sigaw ni Trix. Pero bigla ring natahimik at yumakap sa tiyahin nang mapatingin sa ina at ang talim ng tingin nito sa kanya. Inis na tumalikod na si Jonah at umakyat na lang sa hagdan. Alam niyang nag-inarte lang si Janina upang makuha ang atensyon ni Timothy. Ginamit pa nito si Minche at ang bata upang hindi obvious ang ginagawang pang-aagaw. Napangiti si Janina nang mabasa ang message ni Minche. Swerte talaga at nakuha niya ang loob ng ginang. Lalo lumaki ang chance niyang mapalapit ng husto kay Timothy. Mabilis siyang nagpalit ng manipis na roba at ang tanging suot sa loob ay manipis ding pangtulog. Kinuskus niya rin ang bandang bukonukuhan niya upang mamula iyon ng husto. Wala pang 30 minutes ay may kumatok na. Mukhang nagkagulatan sila ng binata nang buksan niya ang pinto. Nabalitaan kong nadulas ka habang naliligo at walang kasama dito kaya naisip kong bisitahin ka. Paliwanag ni Timothy at itinaas ang dalang supot na mailamang first aid pero ang tingin ay wala sa dalaga. Salamat at pasensya na sa abala, pasok ka muna. Paikay ka siyang tumabi upang padaanin ang binata. Ngunit nakalimutan niyang humawak sa handle ng pinto, kaya na out of balance siya. Mabuti na lang at naging mabilis ang binata sa pagsalo sa katawan niya. Be careful. May halong sermon ang tono ni Timothy at nag-alala ng husto sa dalaga. Kamuntik nang madagdagan ang sakit nito sa katawan kung hindi siya naging maagap. Ramdam ni Janina ang pamumula ng pisngi at nahihiya sa binata. At plano niyang akitin ito pero hindi kasama ang nangyari kanina. Sobra siyang kinabahan at hindi niya namalayang buhat na siya nito. Nang iupo na siya sa sofa ay mabilis niyang inayos ang roba dahil exposed na ang manipis niyang panloob na damit. Sorry. Napabuntong hininga si Timothy at binuksan ang dalang plastik sa kapaskwat na umupa sa harapan ng dalaga. Kapag masakit ay sabihin mo. Nakagat ni Janina ang ibabang labi ng hawakan binata ang paa niya. Parang siya itong naaakit sa halip na siya ang mang-akit sa binata. Ang gwapo nito sa suot na simpleng white t-shirt ang maong short. Ang linis tingnan at ang bango saka, ouch. Napalabi siya ng masalubong ang seryosong tingin ng binata. Stop staring, di muli niyang nilagyan ng kriyen ang namumulang paa ng dalaga. Lalo lamang nanulis ang nguso ni Janina at sinadya ng binata na masaktan siya upang matigil siya sa pagpapantasya sa kagwapuhan nito. Pero hindi siya nahiya sa kaalamang-alam ng binata ang iniisip niya. Nagtataka lang siya kung bakit parang okay lang sa binata, pero ayaw namang magpalandi sa kanya. Para siyang bata na pinagbibigyan lang nito sa kung ano ang balak niyang gawin dito.